Magandang buhay mga kapanalig! Happy Thursday morning! Ang ating mabuting balita ngayon ay mula sa aklat ni San Mateo 9 verse 9 to 13. Halika, sumunod ka sa akin. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagmula sa ibang tao kundi mismo sa ating mga sarili. Kung gusto natin na magkaroon ng bagong buhay kasama si Kristo, ay huwag tayong titingin sa ating kapwa lalo't higit ng kanilang kamalian. Bigyan pansin natin ang ating mga sariling buhay. Itama ang mga nagawa natin sa nakaraan upang makasunod tayo kay Kristo ng walang pag-aalinlangan. Nabanggit din sa Ebanghelyo na hindi nangangailangan ng manggagamot ang taong walang sakit kundi ang may sakit. Ang nais ko ay hindi handog at naparito ako para sa makasalanan. Ang pangangailangan ni Juan ay hindi pareho sa pangangailangan ni Pedro. Ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Minsan sa buhay natin ay akala natin ay puro material lang ang basihan para lumigaya ang isang tao. Higit sa material na bagay ay kailangan ng atensyon at pagmamahal mula sa taong nais na makasama. Huwag nating gawing panakip-butas ang kung anuman ang mayroon tayo sa buhay ay kailangan nila ay tayo mismo ang ating presensya at pag-aaruga. Minsan sa pamilya ay may sobra-sobrang kinikita ay ganyan ang nangyayari na akala nila puro salapi ang basihan para matugunan ang pangangailangan ng isang anak. Minsan ang salitang kumusta ay sapat na upang sila ay magpasaya, ngunit iyon ay kadalasan nating nalilimutan sapagkat tayo ay abala sa mga bagay na nandito sa mundo. Maging ang Diyos minsan ay ganyan din ang hanap sa atin sapagkat nalilimutan natin na siya ay kausapin o bisitahin man lang sa kanyang tahanan dahil iba ang binibigyan natin ng pagpapahalaga. Kaya mga kapanalig, habang hindi pa huli ang lahat, subukan natin itanong man lang sa ating mga mahal sa buhay at sa Diyos, kumusta na nga ba? Amen.